Amen, amen. Hindi ko na po patatagalin mga kapatid. Ituloy na po natin ang ating Financial Stewardship Seminar. And this time po, sabi nga po ni Pastor, paano daw tayo magkakapera? Pero bago tayo magkapera, alamin muna natin para saan ba yung pera or ano yung gamit ng pera. Tayo po mga anak ng Diyos ay binigyan ng Diyos ng pananampalataya. Sino po ditong may pananampalataya? Kaya nga po kayo narito ngayon. And there will be times that our faith will be tested. Sino po ditong nakakaranas ng pagsubok ng pananampalataya? At isa po sa maraming areas kung saan ang faith natin ay laging nasusubok ay sa area ng pananalapi. Tama po mga kapatid? Kaya sabay-sabay po nating pag-aralan at atin pong lumago po tayo sa ating topic ngayon na understanding money. Para maunawaan po natin, para saan ba yung pera? Ano ga ang purpose ng pera? Ano ang gamit ng pera? Meron pong 4 fundamentals about money or pangunahing kaalaman patungkol sa pera. Gagamitin po natin yung acronym na peso. Para relate tayo kasi peso yung ating ginagamit. Tama mga kapatid? Una po, P for particulars or mga detalye. Ano po ba yung definition ng, pag-define natin yung money or yung pera, ano po yung definition ng money? Money is any item or verifiable record that is generally accepted as payment for goods and services and repayment of debts in a particular country or socio-economic context. Madali naman po, ano mga kapatid, self-explanatory na wala na pong makakakontra na ang pera naman po ay talagang napatunayan na ito ay pambayad sa mga kalakal, sa mga services, at ito ay pambayad din ng utang na ginagamit sa lahat ng bansa. Saan ka man pumunta, ang ginagamit nila ay pera. So para suriin po or ma-analyze po natin mga kapatid, ano ba yung function ng pera or para saan ba ang pera? So ang pera po ay can be analyzed in terms of 4 functions. Iisa-isahin po natin yung gamit or para saan ba yung pera from the most uncommon to the most common. Una mga kapatid, it is a store of value. Sabi po sa Tagalog, yung store of value ay taguan or tagapamahala ng halaga. So, pag sinabi pong store of value, the function of an asset that can be saved, retrieved, and exchanged at a later time and be predictably useful when retrieved like gold or financial capital. So, makikita po natin na ang gamit ng pera, ang pera ay pwede mong i-save or ang pera ay nakakapagsalba din para yung isang bagay or isang property ay mabawi mong muli. Or ang pera ay pwede mo ring ipangpalit kung ano man yung gusto mong bagay na bawiin. Halimbawa po, hindi po tayo, sino po dito nakaranas na mag-alkansya? Alam niyo po yung alkansya? Yan. So, yun nga mga sinauna, diga, yung kawayan pa yung ginagamit nila. Hindi ka naman maggagawa ng alkansya, tapos ang ilalagay mo sa alkansya ay kitse. Alam niyo mo yung kitse? Or tansan. Siyempre, ang ilalagay mo dun ay, pera. Nakakakita po ako dati ng palabas sa TV, na yung mga sinauna, yung haligi ng kanilang tungko, alam niyo po yung tungko, yung lutuan nila na kahoy, or halimbawa haligi ng kanilang kusina, kawayan yun. Tapos nilalagyan po nila ng butas. Tapos doon nila iniipon yung kanilang pera. So isa po sa function ng pera, yun nga, siya ay para ipunin kasi ang pera po ay nakakapagpanatili ng halaga paglipas ng panahon. Kaya nga po nag-iipon ang maraming tao, nag-iipon sila ng pera kasi alam nila sa banda-banda dyan, magagamit nila yung pera at may value yung pera. So pangalawa mga kapatid, it is a standard of deferred payment. Ano ba yung ibig sabihin ng deferred payment or standard of deferred payment? Ito po yung pamantayan ng bayad sa hinaharap. Pag sinabi pong standard of deferred payment, the accepted way in a given market to settle a debt. So, ibig sabihin, ito'y pamantayan ng pagbabayad sa hinaharap
or pamantayan ng ipinagpalibang pagbabayad. Ang example po nito, halimbawa, umutang ako. Sino po dito nakaranas ng umutang? Praise God po, yung iba hindi pa nakaranas umutang. Hallelujah, galing, praise God. Ang halimbawa po nito, halimbawa, umutang ako, tapos pinakinabangan ko muna ang isang bagay or serbisyo, and later on, dun ko siya babayadan. Halimbawa po yung mga loans, car loans, housing loans, di ka po yan ay nakaka-avail ka ng sasakyan ng kahit hindi ganun kalaki ang pera mo or wala kang ganun kalaking pera. Pero later on, ito ay babayaran mo rin. Katulad din po ng mga credit cards. Sino po ditong nakagamit na ng credit cards? O diga, pagpunta mo sa SMA, pwede mong mabili ang lahat ng gusto mong bilhin at pagdating mo naman doon sa cashier, suswipe lang nung cashier. Hindi mo kailangan maglabas ng pera. Pero later on, yun ay babayaran din sa pamamagitan ng pera. So, yun po yung isang function. Pangatlo, mga kapatid, it is a common measure of value. Sabi po doon, is a nominal monetary unit of measure or currency used to value costs, goods, services, assets, liabilities, income, expenses. Ibig sabihin, ang pera po ay nagiging sukatan ng halaga. Halimbawa, meron kang kotse. Sa halip na sabihin mo na ang aking kotse ay katumbas ng 10 baka. Sasabihin natin ngayon, ang aking kotse ay nagkakahalaga ng 1.7 million. So yun po yun, mga kapatid. Para din po, ang example ito yung SALN. Sino pong familiar sa SALN? Di po ba yung SALN, ito yung Complete Declaration of Assets and Liabilities and Net Worth, especially ng mga public officials and employees. Pang-apat, mga kapatid, ito yung pinaka-common. It is a medium of exchange. Medium of exchange. Sabi nga po ni William Stanley, nag-argue siya in a barter system, there must be a coincidence of wants before two people can trade. One must want exactly what the other has to offer when it's offered so that the exchange can occur. A medium of exchange is a form of money widely accepted to buy any other good. So ito po ay self-explanatory din, mga kapatid. Pera ang ginagamit natin kapag tayo ay nakikipagkalakalan or ginagamit nating pambayad. Halimbawa po, ako ay negosyante, nagbebenta ako ng mga goods. Bibili kayo sa akin nung goods na binebenta ko. At yung pera naman na ipinambayad ninyo sa akin, ay gagamitin ko rin para rin makabili ako kung ano man yung gusto kong bilhin. So yun po yung pinaka-common na gamit ng pera. Pansinin po natin, mga kapatid, ano yung definition ko ng money? My definition of money. Money, a non-living thing able to provide living things. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang pera ay isang bagay na walang buhay. Money is just a piece of paper. Sabi po ng aking anak kanina, Mami, money is just a piece of paper. Totoo naman po, ang pera ay isang bagay na walang buhay, na nakakapagbigay din ng mga bagay na walang buhay sa mga bagay na may buhay. Tama, mga kapatid? So, ito yung nakakapagbigay ng mga bagay na walang buhay para sa atin, para sa tao. So, ibig sabihin, mga kapatid, the more money a person has, the more that person is able to trade and enjoy. Tama, mga kapatid? Pag mas maraming pera ang tao, mas may kakayahan siya na magnegosyo, mas may kakayahan siyang makipag-akalakalan, mas may kakayahan siya na mag-enjoy at pumunta sa kung saan-saan, mamasyal kung saan-saan at mamili ng kanyang mga gusto, na mga produkto, na mga services at goods na ino-offer ng mundo. Kaya pala lumalabas na makapangyarihan ang pera. May kapangyarihan ng pera. Kasi pag mas marami kang pera, mas marami kang nabibili, mas marami kang napupuntahan. Tama, mga kapatid? So, kaya lumalabas na ang pera ay mayroong kapangyarihan. Ang sabi nga nila,
Makapangyarihan niyang tao yan kasi marami yang pera. Hawak niyan ang batas kasi marami yang pera. So, para lumalabas ngayon na ang pera ay makapangyarihan. Pero tingnan po natin yung pangalawang pangunahing kaalaman patungkol sa pera. Punta po tayo sa number 2. Ito yung effect. Epekto or resulta. Ano ba yung epekto o resulta ng pera? Pakinggan po natin mga kapatid. Pag hindi natin pinag-ingatan yung paghawak natin ng pera. Sino po ditong may pera? Praise God. Sino po ditong maraming pera? O, ulitin ko po. Sino pong may pera? Sino po dito ang maraming pera? Wow! Praise God! Sabi nga ni Pastor James kanina, God owns everything. O lahat ng pag-aari ng Diyos ay pag-aari mo din. Kaya ikaw ay very rich. Pero tandaan po natin, may epekto po ang pera or may resulta. Pag hindi natin pinag-ingatan, maaaring magkaroon ng negatibong epekto ang salapi sa buhay natin. Bakit? People want more money to the point that they not only like money but fall in love with it. Sino po dito mga na-in love na? Uulitin ko po. Mahirap ba yung tanong? Sino po dito mga na-in love na? O ano yung pakiramdam pagka-in love? Di na makakain. Di pa makatulog. Baka may insomnia ka, sabi ni Pastor. Di kapag in love ka sa isang bagay o sa isang tao, mostly ang laman ng isip mo, yung tao na yun. Yung kinakainlaban mo. Tama mga kapatid? Pero sabi po doon, yun nga, ang tao hindi lang gusto ng pera, pero minsan nai-in love sila sa pera. Tandaan po natin, money itself is not bad. Hindi po masama ang pera. Ang pera po ay pagpapala. Yan po ay pagpapala ng Lord. Pero ano po yung masama, mga kapatid? Money itself is not the problem, but the problem is the love of it. Pagka na-in-love ka na sa pera. Kasi falling in love with money causes problems. Magkakaroon ka ng maraming problema kapag in love ka sa pera. Una po rito, yung magkakaroon ka ng disappointment at dissatisfaction. Sabi po dun sa tanong kanina, bakit daw ang tao kahit marami ng pera ay hindi pa rin nga makontento o ano nag-uudyok sa tao. Totoo naman po yun, pag in love sa pera, di yun nga po ang mangyayari. Pero ang isa po sa magiging problema, magkakaroon ka ng disappointment at dissatisfaction. Ano pong sabi ng Ecclesiastes chapter 5, verse 10? Sabi po dyan, whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. So tingnan po natin, pag lumalim at nagtuloy-tuloy ang pagka-in-love natin sa pera, it will lead us to apostasy. Ano po ba ibig sabihin ng apostasy? Ang apostasy po ay lubusang pagtalikod sa Diyos. Kasi iba na ang focus mo na ay yung pera. Doon ka nga in love na in love. Laging ang hininga mo ay pera. Ang gusto mong gawin ay magkapera. Ang isip laging nakatuon sa pera. Nakalimutan mo na si Lord. Nakalimutan mo na si Lord na nagbigay sa'yo ng pera. Puro ka pera, 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 pera. Wala kang pero, puro pera. So, pansinin po natin mga kapatid, posible po, ito pakinggan po natin, posible pong hindi natin ibigin ang salapi dahil wala tayong salapi. Saan ka ma-in love? Wala kang salapi. Hindi ka ma-in love kasi wala kang ka-in-lovean. Posible po ba yun mga kapatid? Posible hindi natin ibigin ang salapi kasi wala tayong salapi. Pero ito po yung pangalawa, posible ring hindi natin ibigin ang salapi kahit marami tayong salapi. Tama, pag tama ang mindset mo, hindi ka dapat ma-in love sa pera. Tama po mga kapatid? Sa kabilang banda, posible rin namang magmahal tayo sa salapi kahit wala tayong salapi.
Ganun din pala, pag walang salapi, hindi ka ma-in love. Pero kahit walang salapi, pwede ka ring ma-in love. Bakit mga kapatid? Sino po dito ang relate or nakakapansin? May mga tao galit pag walang pera. Ang init ng ulo pagka walang pera. Huwag mo yung kakausapin kasi talo niyan ang nanganak na pusa. Na wala ka pang ginagawa ay kakalmutin ka na. May mga tao kapag walang pera, hindi maipinta ang mukha. Alam daw eh. Pag nagkagayon mga kapatid, mas lalong posibleng magmahal sa pera habang lalong dumarami ang pera. Ano pong sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 10? Ito yung ano. For the love of money, that is the greedy desire for it and the willingness to gain it unethically, is a root of all sorts of what? Evil. And some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves through and through with many sorrows. Kaya totoo po yung sinasabi natin kanina na kapag ikaw ay patuloy na na-fall in love sa pera, tatalikudan mo ang Diyos. Makakalimutan mo na ang Diyos. Kasi yun pong ugat, napakahalaga po nun eh. Amen po mga kapatid. Alam niyo po ba yung mga ugat sa binti, mahalaga po yan. Pero yung ugat sa halaman, sino po dito nakakita na ng ugat ng halaman? Yan. Yung pong ugat ng halaman ay bihira nating makita kasi siya ay nasa ilalim ng lupa. Pero siya po yung pinaka-powerful na bahagi ng isang halaman. Bakit? Yung ugat, doon ang gagaling lahat. Siya yung nag-absorb ng lahat ng mga nutrients na dapat or kailangan ng isang malusog na halaman. Tama po mga kapatid? Siya yung nagsusupply ng kailangang sustansya ng mga stem, ng mga dahon. Ang ugat, siya din yung nagsisilbing anchor. Para pag humihip yung hangin, hindi agad matutumba yung halaman. Siya yung nagiging support. At yung pong mga sustansya ng sanga, yung buko or buko ng halaman, or yung mga prutas or bulaklak ng halaman, yan po ay intimately dependent on the integrity of the root. Tama mga kapatid, lahat ng parts ng halaman ay nakadepende kung gaano kalusog at ano yung kalidad ng ugat. Kaya matindi po. Kaya nga sabi, for the love of money is the roots of all evil. Kaya matindi, pagka na-fall in love ka talaga sa pera, ay di lalabas na ang lahat ng masama. Sa Bible po, ang dami ng example nung love of money. Di po ba? Sino pong nakakaalam ng story ni Joseph? For jealousy and for money. Si Joseph po ay ano? Pinagbenta ng kanyang mga kapatid, hindi na naawa kay bunso. For money, si Samson was betrayed to the Philistines. Gaano man kalakas si Samson, wala po siyang nagawa. For money, si Gehazi deceived Naaman and lied to Elisha. Nakuha niyang sinungaling dahil sa pera. At ang ating pong Panginoong Hesus hindi exempted. For money, the Son of God was delivered into the hands of the wicked man. Bakit? Nasilaw ang tao, or nasilaw si Judas. Kaya't ipinagkanulo niya ang ating Panginoong Hesus. Kaya kung hindi po tayo magiging maingat, sabihin nga po natin maingat, o hindi po natin pag-iingatan yung pera na hawak-hawak natin or yung pera na mayroon tayo, tayo po ay pwedeng mabiktima ng mga ganitong epekto ng salapi. Ayan mga kapatid. Kaya sabihin po natin sa iyong katabi, mag-ingat ka kapatid. Yan. Ay paano po tayo mag-iingat? Paano po natin maiiwasan? Paano po natin maiiwasan na mabiktima tayo ng ganyang mga epekto ng pera? Eh di punta po tayo dun sa
Number 3. Yan. Stewardship. Sabihin nga po natin stewardship. Yan. Ito ay pangangasiwa, pamamahala, at pangangalaga. So, ibig sabihin mga kapatid, para hindi po tayo mabiktima ng mga negatibong epekto ng pera, dapat po nating matutunan yung 3 mahalagang katotohanan patungkol sa stewardship. Amen po mga kapatid? Letter A, tingnan po natin. Ito na, God owns everything. Kanina naman po solid na i-discuss po ito sa atin mga kapatid, that God owns everything fully. So ibig sabihin, ang Diyos ang may-ari ng lahat. Sabi po ng Psalms 24 verse 1, the earth and everything on it belong to the Lord. The world and its people belong to Him. Sabi po sa Tagalog, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. Anong ibig sabihin mga kapatid? Lahat ng nakikita natin, lahat ng na-enjoy natin, mga kapatid, ito ay nagmumula sa pagmamay-ari ng Diyos. Ayan mga kapatid, ano man yung na-enjoy mo lahat ngayon, ano man yung mga pribilehiyo na na-enjoy mo, ano man yung mga bagay na mayroon ka ngayon, lahat yan ay galing sa Diyos. Ano man yung mga pagkain na na-enjoy mo ngayon, masarap kumain dahil naulan. Pero mamaya pa po tayo kakain, tatapusin po natin ito mga kapatid. Ano man yung mga pagkain na na-enjoy natin, yan po ay galing sa Diyos. Yung mga signature clothes na suot mo ngayon, sa Diyos po galing yan mga kapatid. Yung bahay na tinitirahan mo ngayon, kaya hindi ka nababasa ng ulan, kahit lumakas ang ulan, sa Diyos po galing yan mga kapatid. Yung hindi ka nag-commute papunta dito dahil mayroon kang sasakyan, sa Diyos galing yan kapatid. At yung pera na pinanggagastos mo, galing sa Diyos yan. So ang lahat ng ito mga kapatid, sinong may-ari? Ay pagmamay-ari ng Diyos. Kaya mga kapatid, maganda po na ang mindset natin, anuman yung bagay na mayroon tayo, anuman yung mga pribileyo na na-enjoy natin, mga material na bagay na na-enjoy natin, tandaan po natin, ang lahat ng yan sa Diyos galing. Ang Diyos ang may-ari. Letter B, sa letter B, God made man the manager or steward of what he owns. Ano pong sabi sa Genesis chapter 2 verse 15? The Lord God put the man, Adam, in the Garden of Eden to take care of it and to look after it. So ibig sabihin, sino po ang itinakda ng Diyos para mga siwa? Sa lahat ng pag-aari ng Diyos. Ang tao. Sabi sa The Message, God took the man and set him down in the Garden of Eden to work the ground and keep it in order. Sino ang inatasan ng Diyos para mamahala at ayusin ang lahat ng kanyang mga ari-arian? Tapikin mo, katabi mo, sabi mo, ikaw yun. Tayo yun. Tama mga kapatid, sabi sa Tagalog, at kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kaniyang alagaan at ingatan. So, ibig sabihin mga kapatid, walang ibang pinagkatiwalaan ang Diyos na mamahala at mga siwa ng lahat ng kanyang pag-aari, kundi tayo. Amen mga kapatid? What a privilege mga kapatid na tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos nang hindi isa lamang. Kasi maraming ari-arian ang Diyos, hindi mo nga kayang bilangin. So, anong gusto nating puntuin mga kapatid? Ito po, nasa kamay natin ngayon. Taas mo po yung mga kamay. Iwagayway. Yang mga kamay na yan, nasa mga kamay na yan ngayon, ang pangangasiwa, pamamahala, at pangangalaga ng lahat ng pag-aari ng Diyos. Palakpak nga po natin yung mga kamay natin.
Nasa mga kamay na yan, mga kapatid. At pakatandaan po natin, mga kapatid, yung lahat ng mayroon tayo, kaya nga po ang tawag dyan, ari-arian. Ibig sabihin, hindi ikaw ang may-ari. Kaya huwag kang umasta na ikaw ang may-ari. Na mga kapatid, tayo po ay katiwala lamang ng lahat ng mga ari-arian ng Diyos at kasama po sa ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay ang salapi. Ang pera. Tayo po ay mga katiwala. So, ibig sabihin, ang anuman ang mayroon tayo, we are all stewards. God is the owner. Kaya ingatan po natin ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, lalo na yung pera. Yung perang pinagkatiwala sa atin ng Diyos, ingatan po natin mga kapatid. Kasi tayo ang pinagkatiwalaan, tayo ang binigyan ng Diyos ng responsibilidad na ito ay pangalagaan, ipangasiwa at ingatan. Letter C, God promised to bless what He has given His steward. Wala naman pong question doon mga kapatid. Na dahil ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang may-ari, eh di ang Diyos din ang bahala kung paano niya palalakihin at kung paano niya pauunladin anuman yung bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen mga kapatid? May pera ka ngayon, huwag mo siyang tignan na maliit. Kasi hindi mo naman problema kung paano palalaguin ang perang yan mga kapatid. Ang Diyos ang bahala, ang Diyos ang gagawa ng paraan para lumago at dumami anuman yung hawak mo ngayon. Amen mga kapatid? So, ibig sabihin po, ano sabi sa Deuteronomy 11:12? A land for which the Lord your God cares, the eyes of the Lord your God are always upon it from the beginning of the year to the end of the year. Bakit? Nangako po kasi ang Diyos na pagpapalain niya ang mga ipinagkatiwala sa iyo. Ang ganda ng pangako ng Diyos. May pinagkatiwala ba sa iyo ang Diyos, kapatid? Huwag kang maaligaga. Kasi may pangako ang Diyos ang bahala na pagpalain, ano man ang kanyang pinagkatiwala sa iyo. Sabi sa Tagalog, lupaing inalagaan ng Panginoon mong Diyos at ang mga mata ng Panginoon mong Diyos ay nandoong lagi mula sa pasimulan ng taon hanggang sa katapusan ng taon. So, ibig sabihin, pagpapalain ng Diyos ang lahat ng ipinamahala niya sa atin. Wow! Ang galing ng pangako ng Diyos. Ano mga kapatid? Hindi lang tayo pinagkatiwalaan ng Diyos, kundi kung paano uunlad yung ari-arian na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, ang Diyos pa rin ang bahala. Kaya huwag kang masyadong maging warrior. Amen? Kasi ang Diyos ang magpapala. Pagpapalain ng Diyos ang lahat ng ipinamahala niya sa atin. Ano man ang ipinagkatiwala ng Diyos, siya ang magpapala at magpapaunlad nito. Anong dapat nating gawin mga kapatid? Mahalagang maging tama at maayos ang pananaw natin. Pananaw natin kanino? Una, sa Diyos. Dapat tama at maayos na ang pananaw natin na ang Diyos ang may-ari ng lahat. Amen mga kapatid? Ano man yung mayroon ka ngayon, ang manatili kang humble na ano man yung pinagkatiwala sa'yo ng Diyos, ang Diyos ang may-ari niyan. Amen mga kapatid. Kaya dapat tama ang ating pananaw. Tama at maayos ang ating pananaw kung sino ang Diyos. Sino ba ang Diyos? Ang Diyos ang may-ari ng lahat. Maging tama at maayos ang ating pananaw kung anong papel natin. Ano nga po pang papel natin mga kapatid? Tayo ay mga katiwala. Amen mga kapatid. At kasama po sa ari-arian ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin, kasama ang pera. Sabihin nga ulit natin pera. Hindi po masama ang pera. Pero tinuturuan po tayo ng Diyos, paano natin, ano yung magiging mindset natin patungkol sa pera. So tandaan po natin, ano man yung pagmamayari na mayroon tayo, ang may-ari niyan ay ang Diyos. Tayo po ay mga katiwala lamang. Tayo po ngayon ay under the new covenant of grace. Under the new covenant of grace, di po ba? Hindi natin pinaghihirapan ang mga pagpapala. Kasi ito ay binigay sa atin ng Diyos ng libre. Malaya. Tama mga kapatid?
Tayo po ay biniyayaan na, tayo ay nabiyayaan na, tayo ay blessed and highly favored. Kaya ayusin po natin ang pangangasiwa sa anumang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen. Tandaan po natin na tayo ay katiwala at ang Diyos ang tunay na may-ari. Tignan niyo po yung tunay na ibig sabihin ng money. Pakibasa nga po. 1, 2, 3, go. Yan. Sabi kanina doon sa preaching natin, pag namatay ka, ang madadala mo lang ay pustiso. Hindi ka rin makakapagdala ng pera. Eh lalo na pagpunta mo sa langit, makakapagdala ka ng pera? Hindi mo nga kailangan ang pera sa langit. Kaya dapat ganyan po yung mindset natin, money momentarily owned, not eternally yours. Ito'y pangsamantalang ari-arian mo lamang. Hindi ikaw ang tunay na may-ari at hindi mo ito madadala kahit saan ka pumunta. E ano pong dapat nating tandaan mga kapatid? Dapat po nating tandaan that God is our master. Bin nga po natin, God is our master. God is my master. Ay tandaan mo rin, money is your servant. Diga? Pagka may master, mayroong servant. So tandaan mo, God is our master and money is our servant. Kaya nga dapat hindi tayo na-fall in love sa money. Kasi siya ay ating tagapaglingkod. Siya ay ating servant. Ibig sabihin, tayo ang may karapatan na utusan yung pera. Tayo ang may karapatan na kontrolin yung pera. Tayo din ang may karapatan saan natin gagastusin yung pera. So yan po mga kapatid ang dapat po nating tandaan para hindi po tayo mabiktima ng negative na epekto ng pera. Eh ang tanong, paano po natin, kung ang Diyos ang master natin at ang pera ay servant natin, paano natin gagawin na ang pera ay servant at hindi natin siya master? Ayan mga kapatid. Di punta po tayo dun sa number 4 na fundamentals. Ano pong sabi dun? Operation or pamamalakad. So, napag-usapan po natin kung para saan yung pera, yung tungkulin ng pera, epekto ng pera, yung pangangasiwa or tamang kaisipan patungkol sa pera. Ay di pang-apat, pag-usapan po natin yung pamamalakad. Sino po ditong may mga trabaho? Amen. Lahat po tayo dito'y may trabaho. Kaya lang merong trabaho na walang sweldo. Di ka, Pastor James? May trabaho na walang sweldo. Pero ang dami mong trabaho. Mga kapatid, para po to make money our servant and not our master, di pag-usapan po natin yung operation o pamamalakad. Matapos nating pagtrabahuhan ang pera. Ano kang purpose mo? Bakit ka nagtatrabaho? Para ikaw ay pera. Matapos mong pagtrabahuhan ng pera, ay pagtrabahuhin mo ito. Remember, God is our master and money is our servant. Eh paano po natin pagtatrabahuhin ang ating pera? Paano natin pagtatrabahuhin yung pera na ibinigay sa atin ng Diyos? Or paano natin maiiwasan na yung pera ay maging master natin? Paano natin maiiwasan na hindi tayo ma-fall in love sa pera? Letter A mga kapatid, it involves our heart. Preventing money from becoming our master and making it our servant involves our heart. Hawakan niyo nga po ang inyong puso mga kapatid. Sabi po ng Matthew 6:19-21, do not store up for yourselves material treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break and steal. For where your treasure is, there your heart, your wishes, your desires, that on which your life centers will be. Kaya nga, ang sabi sa atin, huwag tayong ma-fall in love sa
pera. Huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Hindi ko po sinabing huwag kayong mag-ipon. Ibig sabihin mga kapatid, ang puso po natin ang nagdidikta ng mga naisin at gustuhin, plano, pagsusumikapan at pagsusumakitan natin. Anong dapat po natin gawin mga kapatid? Check po natin yung mga puso natin. Check. Check po natin paano? Tignan po natin saan nakatutok ang puso natin. Ano ang focus ng puso natin mga kapatid? Saan nakafocus ang puso natin? Ano yung mga priorities natin? Saan natin ginugugol ang mahabang oras natin? Saan natin ina-exert yung ating mga energy, yung ating talents, yung ating gifts? Saan natin ginagamit yung mga resources na pinagkatiwala sa atin ng Diyos? So kaya mahalaga po mga kapatid, check natin. Check natin, saan ba nakafocus yung ating puso? Salamat po, binigyan na tayo ng Diyos ng bagong puso. Sino po dito ang may bagong puso na? Sabi ng Ezekiel 36:26. So kung mayroon na po tayong bagong puso, ibig sabihin, ang tibok na ngayon ng puso natin or ang gusto na ng puso natin ay what the Lord wants is what we want. Kung ano yung desire ng Diyos, yun din ang desire natin. Ano bang desire ng Diyos? Tayo ay maging mabuting mga katiwala at tagapangalaga ng lahat ng kanyang pagmamay-ari. Amen mga kapatid. Check po natin saan nakafocus ang ating puso. Ano yung mga priorities natin. Pangalawa mga kapatid, it involves head. Wakan nga po natin na parang mag-head and shoulder tayo. Head, knees and shoulder, knees and toes. Head and shoulders. Sabi po, head. Sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse 17. As for the rich in this present world, instruct them not to be conceited and arrogant, nor to set their hope on the uncertainty of riches, but on God who richly and ceaselessly provides us with everything for our enjoyment. Wow, ang ganda mga kapatid. Ituon daw po natin ang ating mga isip. Hindi sa kayamanang nasa mundo, sapagkat ang kayamanan po sa mundo, wala namang katiyakan. Tama po mga kapatid. Kaya nga po yung mayayaman, umuupa pa sila ng mga security guards. Kasi hindi sila basta makatulog. Kasi sa dami ng pera nila, nag-aalala sila na baka pag sila'y natulog, sila ay manakawan. So, ibig sabihin mga kapatid, ituon natin ang ating mga isip, hindi sa kayamanan ng mundong ito na walang katiyakan. Kasi ang mga kayamanan po sa mundo ay ano? Nananakaw. Ito ay nabubulok. Ito ay nasisira. Hindi ko po sinabi na tayo ay magtamad. Pero, huwag naman po ang focus natin ay work, 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 work. Parang yung kanta ng Beatles, ano? It's been a hard day's night and I've been working like a dog. Ang kanila nga ay 8 days a week. 8 days a week. Hindi po ganun mga kapatid. Hindi po tayo work, 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 work lang mga kapatid. Ikaw ay nabubuhay hindi para magtrabaho na magtrabaho at magtrabaho lamang. Ikaw ay nabubuhay hindi para kumita ng pera. Tama mga kapatid? Ikaw ay nabubuhay upang enjoyin mo ang lahat ng mga ari-arian na ipinamamahala at ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Amen mga kapatid? Palakpakan nga po natin si Lord. Yan yung purpose kung bakit tayo ay nabubuhay. So tandaan po natin mga kapatid, sa anumang mga pangangailangan natin, ang solusyon po at ang probisyon ay laging sa Diyos nanggagaling. Amen? Hindi po ito sa sarili nating kakayahan o sa sarili nating galing para tayo ay makapag-produce.
at lagi nating i-desire ng desire ay pera, pera, pera at kung paano dadami ang pera. Hindi po tayo nabubuhay dahil lamang sa pagtatrabaho at para dumami ng dumami ang pera. Nabubuhay po tayo para enjoyin po natin at pangasiwaan po natin ng tama ang lahat ng mga ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya gamitin po natin ang ating puso, ang ating isip, at yung pangatlo, ang ating mga kamay. Taas nga po ulit natin ang ating mga kamay. Alam niyo po bang yung mga kamay na nilikha ng Diyos ay pinagpala na at pinaburan? Ano man ang gawin or patungan ng mga kamay na yan, ito'y pinagpala at pinaburan ng Diyos. Ano pong sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 18? Instruct them to do good, to be rich in good works, to be generous, willing to share with others. Yun pala yun mga kapatid. Ang atin pong mga kamay ay susunod lamang sa dikta ng ating puso at udyok ng ating isip. Anong ibig sabihin mga kapatid? Hindi po dapat tayo ay nakapokus lang kung paano tayo magkakapera at kung paano dadami ang pera. Ano pong focus natin mga kapatid? Bilang mabubuting katiwala ng Diyos, dapat tayo din po ay ready and willing to share with others. Amen mga kapatid? Tandaan po natin, sa anuman po mga pangangailangan natin mga kapatid, ang Diyos po hindi naman nagbibigay ng sakto lang. Ranas niyo po yun? Pag may pangangailangan tayo, hindi po sakto lang ang binibigay ng Diyos. Hindi sakto lang, laging laging labis. Labis. Laging sobra. Sobra. Anong purpose ng Lord? Sobra po yun sa pangailangan mo. Tama mga kapatid. E di maging handa ka and willing na i-share ito sa iba. Pag marami ang nasishare ng pagpapala ng Diyos, marami ang nagpapasalamat at napapapurihan ang pangalan ng Diyos. Amen mga kapatid. Palakpakan po natin si Lord. Kaya tandaan po natin, it involves our heart, our head, and our hand. So in closing mga kapatid, tandaan po natin, ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Pinag-aralan po natin kanina, siya ang lumikha, siya ang may otoridad, at siya rin ang may control ng lahat ng ito kasi siya ang may-ari. Sabi ng Psalms 24:1 at Deuteronomy 10:14. Ano man ang mga bagay na mayroon tayo ngayon at na-enjoy natin, pakatandaan po natin, ito ay galing sa Diyos. Amen? Tayo ay pinagkatiwalaang pamahalaan at tayo ay ginawa niyang mga katiwala. So wag pong mawala sa mindset natin yun. Ano man yung mga bagay na na-enjoy natin ngayon, ano man yung mga pribilehiyo, ano man yung mga material na bagay na pinakikinabangan po natin at na-enjoy po natin, ang Diyos po ang tunay na may-ari at tayo po ay ginawa ng Diyos na katiwala. Amen mga kapatid? Kaya ito po yung takeaway na gusto kong iuwi po natin ngayong umaga mga kapatid. By God's grace, we are stewards. Ano po yung papel natin? Sino po yung master natin? Si Lord. At tayo ay mga katiwala. By God's grace, we are stewards entrusted managing God's resources and are accountable for how we use them. Amen mga kapatid? Tayo po'y manalangin. Thank you Lord. Aming Ama, kami po'y nagpapasalamat. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na patuloy po ay nagbibigay po sa amin ng karunungan, ng kalakasan at kagalakan ng puso, Panginoon. Lord, isang pribilehiyo po na kami, of all creation, Panginoon, ay binigyan mo ng assignment or kami po, Panginoon, ang pinagkatiwalaan mo na mamahala, na mga siwa at mga laga sa lahat ng mga pag-aari mo, Panginoon. Lord, salamat po. Sapat po ang iyong biyaya upang buong kalakasan, karunungan at katalinuhan at kagalakan ay mapangasiwaan po namin, maalagaan po namin ang lahat ng mga ari-arian, kasama po ang pera na ipinagkatiwala mo sa amin, O Diyos. Lord, maraming salamat po sa amin pong pag-aaral na ito, Panginoon. Dalangin po namin na sa mga maririnig pa namin, Panginoon, mga turo, O God, ay mas lalo po kaming
maging mabuting mga katiwala at tagapangalaga ng lahat ng mga ari-arian na ipinagkatiwala mo sa amin, O Diyos. Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. In closing mga kapatid, tayo po ay magugrupo ulit ng 2 or 3. Sasagutin po natin yung 2 question.